Moms at Heart, kasama si Mommy Bessie Rios. Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po inyong Mommy Bessie Rios para dito sa ating programang Moms at Heart. Nakakatuwa po ang ating mga pinag-uusap-usapan for this month of June dahil nga po, binibigyan pugay natin ang ating pong mga tatay. Of course, Daddy's Day po nung nagdaang linggo. So, kumusta po ang ating mga celebration? Ako, bumabaha po ang ating Facebook ng mga balita, ng mga greetings, yung iba, kanya-kanyang style. And so, we have this last Saturday for our another feature po sa ating Moms at Heart patungkol po sa ating mga tatayan. At of course, ito po ay naririnig or napapanood nyo po over 702 DCAS FEBC Radio TV at kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Welcome po kayong lahat at special ang aking welcome sa katandem ko. Salamat for this whole month of June. Daddy Eds, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Mami Bessie, at maraming salamat po sa privilege na pinagkaloob niyo po sa akin to join you for the last 2 Saturdays and now sa ating last Saturday, belated Happy Father's Day po pala sa lahat ng mga katatayan at tulad ko at pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Yes, and of course, babatiin natin ang ating kasama na aking ipapakilala dahil siya ay aking isa sa mga sinusubaybayan ng mga authors dito sa ating bansa, no? Kukonti ang mga authors dito sa Pilipinas, but ang ating guest ay one of those na napakadami niyang mga insights sa kanyang mga libro at ibabahagi nga niya ang isa dito sa atin ngayong hapon na ito. Magandang hapon po sa inyo, Daddy Willie, and welcome to Moms at Heart program. Magandang hapon po at maraming salamat po, Mami Bessie and Daddy Eds, sa pagkakataon na to. Okay, Daddy Eds, di ba, alam mo, every month meron tayong tinatawag na Guru Mom portion, di ba? At hi kay Mami Arlene, who is the segment host for this Guru Mom. Ngayon ay Daddy ang ating ipe-present at very special kasi from the authors himself ang atin namang magiging paksain ngayong hapon na ito. So, Daddy Eds, ano ba ang ating mga nasa isip ng mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon para natin masabi na napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon na aklat. Uy, Tagalog na Tagalog, aklat. Yun. Opo, Mami Bessie, talagang nakakatawa po itong mga pag-uusapan natin ngayon. Yun nga po, kagaya ng mga pangangailangan ng mga kabataan, nakikita ko po ay sa mga panahon po ngayon, talagang ang mga kabataan natin ay talagang kakaiba na po talaga kaysa sa mga kabataan noong 10 years ago. Bakit ko po nasabi yun? Katulad po noon sa pamamagitan lang ng laro. Iba na yung mga laro po ngayon kaysa yung laro noon. Dati, ang mga laro noon, may mga tumbang preso, mga habulan, taguan, luksog baka, luksog tinik. Call me old school pero parang mas maganda yata yung mga laro noon dahil nakakalabas po tayo, naaarawan, pinagpapawisan. Unlike po ngayon, talagang online na mga games ang mga ginagawa ng mga kabataan. Nagkukulong na lang po sila sa bahay o kaya sa kwarto, hindi na naaarawan. Kaya minsan talagang nakakalungkot kung tutuusin, lalong-lalo na po ngayon, inabot pa tayo ng pandemic. Kaya talagang ang nangyari ho talaga ay nag-create po ito ng culture ng mga kabataan na talagang lahat na lang ay parang instant, kumbaga, Mami Bessie. And aside from being instant, at ito naman ay hindi rin naman sa ating mga kabataan lamang. Kasama tayong mga adults dyan eh. Yung bang pagiging thankful natin, parang yung
kaisipan natin na ang mga bagay na nagaganap sa atin ay dapat nating ipagpasalamat. Hindi yung we are entitled to these things at makita mo lang, no, pati sa gobyerno natin, masyadong maraming demands tayo. Ang maganda po dito ay matutuhan natin yung nakalagay dun sa libro ni Daddy Willie. Na Daddy Willie, meron ka bang copy dyan ng iyong book or sasabihin mo lang ang title ng iyong Meron book? po. So this is Ready siya. Wow. Wow. Okay. Ito po ang unang libro ko na sinulat ko po. So far may 3 libro po ako. Ano yung dalawa? The other 2 is Treasures Within Reach. Mhm. Subtitle is Developing an Eye for Abundance in Your Life. Ang Okay. Thanksgiving, ang subtitle po is The Supernatural Lifestyle of Thanksgiving. Mhm. At ang pangatlo po ay Harvesting in Famine, Victorious Living in Times of Crisis. Yan, ako mukhang bagay na bagay. Parang lahat yata pwede nating pag-usapan, ano? Kasi bagay Opo. ngayon sa ating mga kaganapan. Dahil Sa papanahon. oo, kasi kagaya nung victorious living, tama ba, in time of famine, ano? Dahil ngayon ay parang maraming mga kaisipan na akala itong lockdown na ito ay famine talaga. Ito na Tama lang, po. nakalock na mismo, no? But we need to remember that our minds can never be locked. It will always be free-flowing of Yes. ideas, of inspiration. Physically, pwede tayong i-lock, okay? But of all the books ni Daddy Willie, parang ang pwede nating pagsimulan ay yung sabi niyang una. Kasi if you have that thankful heart, no? Thanks living, no? Hindi thanksgiving. Living, no? So, bakit po yun ang title ng librong yun? Thanks living. Dahil madali naman magpasalamat isang beses lamang po. Ngunit ang kinakailangan po natin, hindi lang sa akin, kung hindi sa bawat na isang tao, ay makakaroon ng lifestyle, ng ugali, ang ugali ng pasasalamat. Dahil tulad ng kanina po, binanggit po natin yung 2 libro, ngunit yun ay nakatungtong po sa pundasyon ng pasasalamat. Dahil kapag tayo hindi naman marunong magpasalamat, wala kahit na anong bagay, ang napapansin po natin ay mga negatibo. Dahil kung anong binibigyan po natin ng halaga, yun ang unang pinapansin po natin At sagana po sa kultura natin at henerasyon natin na maging negatibo. Dahil even sa pag-describe ng tao, kilala mo si ganun, sino yun? Yun pangit, yun pango, yun maitim, yun mataba, yun pandak. Pero may mga ibang kaugnayan at mga characteristic naman na mabubuti, ngunit nasanay na po parang naging default na po na ang napapansin po natin at binibigyan ng halaga ang mga negatibo. Yes, para bang we have an eye for criticism. Ano? Parang lahat ng nakikita ng mga tao ay madami ang, di ba meron nga expression sa isang maputing papel, lagyan mo ng tuldok sa gitna, ang mapapansin hindi yung pangkalahatan, ang puti-puti ng papel, oh, ba't may tuldok? Di ba yung gano'n, di ba? So, kaya pala, ang tama na sinabi ni Daddy Willie, Daddy Eds, ang foundation, dito nakasalalay yung kaisipan mo ng harvesting during famine. Dito rin nakasalalay yung isang book niya about something on victorious living din yan. Ano Treasures Within Reach. Oo, yung mahahawakan Treasures mo. Within Reach, meaning developing an eye. Inapapansin po natin ang mga pagkakataon, mga pagpapala ng Panginoon sa paligiran natin. Dahil kung minsan naiisip natin ang mga pagpapala ng Panginoon malayo sa malayong lugar, kailangan na hindi ako kayang pagpalain ng Panginoon dito sa Pilipinas. Kinakailangan ay mag-iba yung bansa pa ako. Yung mga ganon. Ngunit kapag may pagsasalamat natin tayo, napapansin din po natin na may mga pagkakataon din pala upang tayo umunlad dito sa sariling bayan. Sa katunayan po, napakaraming mga dayuhan pumupunta sa atin.
So bakit tayo umaalis? Samantala, ang daming dayuhan, mas gusto nila sa atin. Ano pang nakikita nila na hindi natin napansin o binabaliwala po natin? Yes, so kaya treasures Opo, Mami within Bessie, na your reach. Yes, Daddy Eds. treasures within. Yun nga po, Mami Bessie, napansin ko din po yan. Recently sa aking Facebook ay meron po ako nadaanan na isang foreigner recently lang po ay naging Filipino citizen. So napaisip na din po ako kagaya ng sinasabi ni Brother Willie na ano nga ba meron sa Pilipinas at bakit ang mga taga-ibang bansa ay nais nilang maging Filipino citizen. At in connection dun po sa topic po natin na Thanksgiving, ako personally na ang experience ko po dyan napakasarap pong maging generous sa isang taong ugali na niyang magpasalamat. Di po ba? Kasi nakakagaan ng kalooban po yun And even po tayo na kapag nakakatanggap ng pagpapala sa Panginoon, kapag lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos, kahit sa mga simpleng bagay po, ay talagang ang Diyos po ay napaka-generous giver po talaga. Kaya lang sa atin, minsan, ang ginagawa na lang po natin, kapag nananalangin na lang po tayo, ang panalangin ay minsan lagi nakatuon na lang po sa pahingi nito, pahingi noon. Kaya imbis na Panginoon penge noon Di po ba? Yes. Kaya doon po laging napupunta. Yun po yung negatibong bagay na siguro ay nakapag ng pag-iisip natin mga Pilipino. Kaya dapat po mabago po talaga yan Lalong-lalo na po pagbabago ng puso at isip. Mami Bessie, yun po. Yes, kaya dito sa ating programang Moms at Heart, mga momshies, makinig po tayo dahil madalas nating sinasabi rito na ang ating programa ay humuhubog sa ating mga pusong ina. So huhubugin natin ngayon ang ating pusong ina para tayo ay magkaroon ng attitude, pananaw na maging mapagpasalamat. At hindi yung entitlement, hindi yung mga it's my right, Kung hindi, anumang bagay yan ay magpasalamat. Now, Brother Willie or Daddy Willie, ano ba ang epekto ng isang puso na mahilig magpasalamat? Una-una po, ang lifestyle ng thankfulness hindi po depende sa dami ng pagpapala. Yun po ay kinakailangan intentional. Once naging intentional tayo, ina-adjust po natin ang mga focus upang mapapansin natin napakaraming bagay na pinagpala na sa buhay natin na pwede naman po tayong pwedeng magpasalamat. Halimbawa, kung minsan nireklamo natin ang sakit-sakit ng ngipin ko, ngunit hindi man lang natin naisip na magpasalamat na hindi masakit ang ulo natin, hindi masakit ang sikmura natin. Ngunit yung isang bagay na medyo sumasakit, yun lang ang naka-focus at nagreklamo, Panginoon, ano ka ba? Ano bang nangyari sa akin? And again, that will affect dahil our focus, Kapag hindi accurate hindi tama po ang focus natin, wala po tayong mapapansin, makikita. At maraming nagsasabi, ang dami kong problema sa buhay. Dahil yun po ay napapansin po natin at binibigyan halaga. Ngunit, natutunan ko rin po na nobody is too poor not to have anything to be thankful for. I can look at the same situation but look through different set of eyes. And that's when I started noticing things, even in the Bible, na paanong tayo ba ay mareklamo tulad mga Israelites? O tayo ay marunong magpasalamat? Sabi po ng awit, Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Hindi po, the psalmist did not say, forget not some of His benefits. The psalmist did not say, forget not His major benefits. The psalmist did not say, forget not His recent benefits. Ang sabi po ni David, forget not all. Now, naisip ako, mukhang exaggeration naman to. Ba't kailangan na matandaan ko ang lahat? Una-una, posible po ba? At napansin ko, kapag intentional, pwede. So that's when I started journaling. I every day, when I wake up,
I list down, I started with 1 and 3. It took me almost an hour kasi parang sobrang negatibo ng pag-iisip ko. Wala akong maisip na positive eh. What can I, three, just to come up with 3 things to thank God for, I struggled for over an hour. Finally, it became easier and easier, and now I can come up easily with 12 things or 15 things to thank God for. And I set certain rules for myself. For myself lang naman. Number 1, yung mga item na papasalamatan ko ay hindi recycled. Pangalawang bagay, yung mga condition na yung mga papasalamatan ko ay hindi mga bagay-bagay na pwede kong bilhin, hindi kayang bilhin ng salapi. Dahil I can always buy a piece of anything, and then so I thank God for that. So I started exhausting na kung like I thank God na when we wake up, ang reklamo po natin, puyat ako. But we never think of thanking God, nagising ako. May mga hindi na gumising eh. Sometimes we wake up naiinis dahil ang ingay ng kapitbahay natin. Instead of waking up and say, salamat Panginoon, nakakarinig ako. At naririnig ko yung ingay ng kapitbahay. So, it's again, we have a choice na we want to complain about something, or it's not that that hindi importante, or we want to give thanks for something. So, when we set the focus right, that will influence our response and reaction to what's going on around us. Talking about the problems, na mahilig naman, sa kultura natin, mahilig po tayo magreklamad or pinag-usapan yung mga suliranin natin, hindi mawawala po ang problema. Kung minsan, lumalaki pa. Dahil yun lang ang iniisip natin, parating pinag-usapan natin yung problema. Ngunit, if we started thanking God, that's when sometimes biglang makakaroon po na tayo ng idea, teka, pwede natin gawin ng ganitong paraan at yung problema po natin ay mariresolve. So, that's how I started doing, and I noticed that when I started doing that, my life did not change, but my outlook changed. In the midst of all the problems, ang napapansin ko, yung mga tinatawag ko, fingerprints of God sa bawat sitwasyon. No matter how bad, may fingerprints of God. I thank God for the oxygen I breathe. How many of you are thankful that you can breathe free oxygen? Dahil tulad, especially ngayon, yung mga COVID, nasa hospital, yung mga Bumili ng oxygen. Kailangan po ng oxygen. Tangki-tangking oxygen. Opo, naubusan daw, sabi ng mga ibang hospital. Ngunit, tayo, unlimited oxygen, and yet we never thought of, parang we take it for granted, we never thought of thanking God. But when we we develop that attitude, nagiging sensitive na to tayo. At napapansin yung awareness natin ay naka-heighten, at napapansin natin bawat kilos, bawat sitwasyon, napapansin po natin ang biyaya ng Panginoon. At sa kalagitnaan ng mga suliranin, nakikita din po natin ng mga oportunidad. Halimbawa sa atin, maraming nawalan ng trabaho. Ngunit, yun mga marunong mapasalamat at marunong maghanap ng oportunidad, dahil meron po akong mga kilalang ilan dito kabataan po, naging milyonaryo sa COVID na to. Walang pasok, so naiinip, walang school. So ang ginagawa, bumibili po ng pumupunta po sa Divisoria, bumibili po ng ilang kortina at binebenta sa online. And later on, after a few weeks lang po, he was making at least 9,000 pesos bawat araw. Bawat araw po. Opo, samantala, bata, 19 years old lang. Samantala, yung mga adult, yung mga more qualified, more experienced, more educated, yung mga nakatapos, nasa bahay, nagmumukmuk. Nagre-reklamo kasi. Nagreklamo sa Panginoon. So, again, nasa pananaw po natin
Sa bawat sitwasyon, some people get bitter, other get better. The Yes. difference is not the experience they share because parehong sitwasyon. It's their outlook. It's their response, their reaction. Now, if you focus on the negative thing, your reaction will be different Negative. from those who focus on the positive things. Yes, opo. Naku, Daddy Eds, no? Ang dami niyang sinabing mga bagay-bagay. So, ang napulot ko doon para sa ating mga moms at heart na maganda po nating bigyang tuon ay yung sinabi niya na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng puso na mapagpasalamat, nababago pala ang ating pananaw sa buhay. At hindi lang basta ito madali, no? Kasi sabi ni Daddy Willie, talagang nung una, ano ba ipagpapasalamat ko? Totoo po yun. Bakit totoo yun? Kasi nga po, yung ating kaisipan, ang ating brain ay naka-tune in doon po sa mga negative. Madali nating tingnan ang isang bagay at ipagreklamo ang isang sitwasyon kaysa makakuha tayo dito ng isang bagay na ipagpapasalamat. Kaya sabi ni Daddy Willie, kailangan mong sadyain, kailangan mong pag-isipan, kailangan mong bigyan ng panahon. At yun nga, nagustuhan ko yung sinabi niya, no? Hindi daw dapat i-recycle. Paano yun, Daddy Willie? Diba, may mga recycle dyan kasi gumising ka. So, yung pinagpasalamat mo kanina, Lord, maraming salamat kasi gising pa po ako, malakas ako, ganyan, wala akong sakit. Di bukas yun din ulit ang ipapagpasalamat mo. So, Opo. paano yung recycle na sinasabi mo? Yun inuulit po natin. Wala naman po masama. Ngunit yun ay hamon ko po sa sarili ko. Dahil ang ugali po natin, kung wala tayong maisip, balik tayo sa luma. Ginagamit, inuulit natin yung mga default natin. No? Naging habit na araw-araw, Lord, I thank you for this. Parang tuwing manalangin tayo bago tayo kumain, kahit na walang intention, dahil yun parating sinasabi natin, halos parang memoryado na. Araw-araw, pareho ang sinasabi natin. Default. Until na, automatic na po, we don't even mean it. We don't even think of it because it's just automatic. So, my challenge to myself is, hindi ko uulitin. At ang unang reaction po ng aking misis ay maubusan ka. Yun din po ang akala ko. Maubusan ako ng mga dahilan upang magbigay ng papuri sa Panginoon. Ngunit, just when I'm about to use up or I am running out of things to thank God, suddenly, nagugulat po ako, parang pinil ng Panginoon, may isang level pa. Uy, ngayon napapansin ko sa mga anak ko, sa mga apo ko, sa mga... So, I started, ngayon nagpapasalamat ako sa Pilipinas, sa mga kalayaan natin, kaysa sa ibang bansa na walang kalayaan. May traffic tayo, kaysa ni sasakyan, wala. I've been to countries na wala. I have to travel 19 hours by motorbike, bit-bit dirt road, bit-bit ko ang aking sariling bagahe. So, ganun po. And parang halimbawa, parang mga insurance agent. Dalong uri ng insurance agent. Yun mga hindi tumagal at yun mga talagang top seller. Ano po ang kaibahan nila? Actually, pareho po ang umpisan nila. When you start being a salesperson, by the way, hindi po ako ahente ng insurance, so don't worry about that. But I have observed that, no? When you start selling something, you start with your comfort zone. Yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kaklase mo, barkada mo, yun ang kung naubusan ka ng bentahan na tao, then pa-refer naman kaibigan. So, kaibigan ng kaibigan mo, kumpare ng connection. But eventually, kapag naubusan na yun, that is when you separate those who will thrive and those who will quit. Dahil pag naubusan na at they cannot take off, wala na Hindi na makapag-produce, so they quit the industry. But those who nasanay na, they develop the habit so they can approach a total stranger as if
kakilala nila dahil na-practicean na po. Same thing also sa pasasalamat. Ganun din po na just when we thought we are about to run out of things to thank God for, suddenly may nangyari. Halimbawa, dati ang pinakaayaw ko po ay traffic. Lalo na I don't like to be late, and there are times when hindi natin maiwasan, naipit po ako sa traffic at hindi po ako naka-meet yung kausap ko na on time. Galit na galit ako at sira ng araw ko. Pati yung kalidad ng aming mga pag-usapan medyo dahil I arrived late, I arrived upset and uptight, na hindi na rin productive. Ngunit I noticed also that when I started practicing that, sabi ko, what can I be what can I be thankful for traffic? And again, if we are not thankful, we never give God the benefit of the doubt na siguro may magandang dahilan bakit hindi ako natanggap sa interview. Bakit may mga bagay na medyo hindi natupad ang aking pangarap o ang aking plano. And when we are thankful, we just have this peace and trust na God knows better. He's in control of my life. And Lord, I thank you. Kahit na hindi ko maintindihan, alam ko po, hindi niyo po ako pababayaan. Another thing pala yan, Daddy Willie, no? Na epekto. Napansin mo, Daddy Eds, yung pagkakaroon ng thankful heart ay nakapagbibigay ng kapayapaan sa ating kaisipan, ano? At nabansin ko kanina, sabi ni Daddy Willie, ay mga Pilipino, kung ano-anong mga nasa kaisipan natin, ano? Parang meron tayong kultura na, o sige, ayaw natin dito sa Pilipinas, hindi tayo nagpapasalamat sa bayan natin. Mahirap ang buhay dito, no? Puro ganun yung kaisipan rather than magpasalamat. So, lumilipad na lang tayo sa ibang bansa, no? Okay, so maganda siguro mag-pause muna tayo at ating pakinggan Daddy Edge, yung ating feature na hindi ngayon si Pastora kitang magpipinay na inay. Ano naman ngayon? Pinoy na itay. O, di ba, no? Yes, so pakinggan natin si partner niya, of course, si Daddy Jason de Guzman para sa kanyang Pinoy na itay. Ayan. Sige po. Magandang araw mga ina ng tahanan. Ito po si Doc Jason de Guzman para sa Pinoy na itay. Mga pagpapakilala sa kakaibang isip, salita at gawa ng ating Pinoy na itay. Tayo mga tatay ang tinatawag na haligi ng tahanan. At bilang mga haligi, kailangan nating maging matibay, matuwid at maaasahan. Una, ang isang haligi ay matibay. Kaya mong buhatin ang bigat ng iyong sambahayan. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang bigatin. Subalit bilang mga haligi ng tahanan, ang mga tatay ang tunay na nagdadala ng pasanin. Tayo ay dinisenyo upang maging pinakamatatag sa ating tahanan. Kaya tatay, huwag kang bibigay. Patuloy kang magpakatatag sa hamon ng buhay dahil nakasandal sa iyo ang iyong sambahayan. Pangalawa, ang isang Pinoy na itay bilang haligi ay kinakailangan ding matuwid. Di naman yata bagay sa isang bahay kung pagewang-gewang ang haligi at mukhang walang patutunguhan. Mga tatay, panatilihin natin ang ating matuwid na pumumuhay dahil ang ating mga anak ay nakatingin sa atin at sinusundan tayo bilang kanilang modelo at inspirasyon sa buhay. Maging matuwid na haligi upang maitaguyod ang pamilya sa maayos na kaparaanan. At panghuli, ang isang Pinoy na itay bilang haligi ay maaasahan. Kapag may bagyo o pagsubok, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Tayo ang kanilang inaasahan na magpoprotekta sa kanila at sisiguruhing ligtas sa anumang panganib ang ating sambahayan. Sa mga haligi ng tahanan na matatag, matuwid at maasahan, saludo po ako sa inyo. Happy Father's Day sa ating lahat. At yan po ang mga kaibang tatak ng Pinoy na itay mula sa inyong tatay, Doc Jason de Guzman.
para sa Moms at Heart 702 DZAS. Shalom. Maraming salamat po, Dr. Jason De Guzman, sa napakagandang Pinoy na Itay segment. At ako po kanina, habang nag-uusap kayo, Mami Bessie ni Brother Willie, ay talaga nagte-take notes po ako. At ito po ang mga nakita ko doon sa mga naisulat ko na patungkol po sa mga sinabi ni Brother Willie, yung self-awareness, yung self-awareness sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon, na hindi lamang doon sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. At pangalawa, yung sinabi niya kanina doon maganda yung to focus on things with the new set of eyes. Kasi nga, kung tayo ay araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay pare-pareho na lamang yung nakikita natin, nagiging automatic na lang siya at nagiging default na kumbaga parang hindi na ho talaga siya minsan nanggagaling sa puso. It's parang nanggagaling na lang po siya sa isip na minememorize na lang natin. At pangalawa po, yung change of outlook doon sa fingerprints of God. Ang ganda po na fingerprints of God. Bawat bagay, bawat sitwasyon, bawat pagkakataon ay merong fingerprint po doon si God na kung tayo ay magiging sensitive at titignan natin ito with the new set of eyes, talagang ito po ay magpapabago ng ating outlook pagdating po sa pagde-develop ng ating thanks living. Ngayon, meron po akong gustong ibato na tanong kay Kuya Willie o Brother Willie, Daddy Willie, na bilang ama naman, since na ang fini-feature po natin ngayon sa buong buwan ay mga ama ng tahanan, ang tanong ko po ay ganito. Ang pinag-uusapan po natin ay pagkukultivate ng culture ng Thanksgiving sa bahay. Paano po ninyo pinangungunahan bilang ama ng tahanan yung culture ng Thanksgiving sa inyong pamilya po? Actually, before we can influence and encourage our children to be thankful, kinakailangan po, makikita po nila sa buhay po natin na araw-araw. Nagiging bahagi na po. Actually, when people see that that is our lifestyle, nakakahawa po. Nagiging, unting-unting nababago ang pananaw namin. So, halimbawa, yung nangyari po sa akin pamilya, dahil every week, meron po kaming family devotion. Nung mulang bata, at yung family devotion naman, para matrain ko po sila, lahat po may papel, may role. Hindi lang yun ama at ina lang ang nagsasalita. So binibigyan ko po sila ng mga assignments. Halimbawa, nung bata pa po sila, my youngest son was I think 7 or 8 years old, no? Bawat sila binibigyan ko ng assignments, like we have books titled, one will talk about prayer, one will talk about worship, ganun. And then every session po meron po kaming mga Bible verses. Ina-assign din ko po sa kanila iba-ibang translation or version. Dahil kung minsan iba ang very rich, medyo limited din ang English vocabulary. So when you hear that how it's expressed differently, you get a better appreciation. Not only that, pagkatapos po yun, bawat isa sa amin ay mag-share ng thankfulness. Anong testimony? What do you want to thank God for? At one by one. May isang beses po, yung bunso po namin, yung turn na po niya na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon, wala po siyang maisip. Sabi niya, pass muna, pass. So, kinantyawan siya ng mga kuya at atin niya. Na wala kang hindi ka marunong. Aba, dinip-dip po ng bata. So the next time we gave thanks, handang-handa na. Meron na siyang isang maliit na notebook, nakalista 276 items to thank God for sa loob po ng isang linggo. At nung nagpapasalamat ako, na-meet ko yung kaklase ko o naglaro kami. So hanggat sawang-sawa na po ang kanyang mga kapatid, sabi na, tigil na, pati ba yung maliit na bagay, magpapasalamat ka?
Nung sinabi nung isang anak ko sa kanya na pati bang maliit na bagay magpapasa, biglang something click in me. That is precisely what thankfulness is all about. Na we can see God even in small things. We can appreciate kahit na maliit na bagay, umambon. That we can find blessing. Okay, medyo may nangyari or may nag-offer sa akin ng candy. We can kahit na maliit lang or na-meet ko kababata ko, we can be, bakit? Buhay pa yun eh. Buhay pa ako, buhay pa siya. Lalo na ganun sa pandemic, ang marami po nawawala sa atin. And sometimes we never knew na yun chance meeting could be the last time. So, when we can give thanks to God in the smallest thing, then we will be able to be thankful in bigger things and we can appreciate that. So yun po ang mula nun, nagbago na po ang focus ng mga kapatid niya. Lahat ay naging nung inexplain ko yun, sabi ko, yun mismo ang essence ng thankfulness. Na makakabigay tayo ng pasasalamat sa maliit na bagay. Kahit na isang pandesal, makakapagpasalamat po tayo, malaking bagay na yun. Okay, Daddy Willie, dyan sa yung book, I'm sure meron ka mga principles, ng how to live this living life, no? At sa mahabang mga paliwanag, no, Daddy Eds, na sinasabi ni Daddy Willie, ang nakukuha ko rito ay hindi naman siya ganun kadali, no? Kaya para po sa ating mga moms at heart, no, baka tayo po ay medyo mahirapan. Talaga pong hindi ito madali. Kasi ito po ay isang bagay na bago sa ating kaisipan. Hindi tayo nasanay dito. So, ang mangyayari po sa ating ngayon, kung tatanggapin natin itong challenge dahil nakikita nga natin na mahusay, makabubuti, makatutulong, makapagbibigay ng magandang karanasan, kultura, at direksyon sa atin pong mga tahanan ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. So, wag po natin biglain. Let's try, no? At subukan natin itong mga principles na sasabihin ni Daddy Willie. Yes, Daddy Willie. Yes po. Ito po ay pwede na, the development of a lifestyle or a new habit starts with baby steps. Yun nga po, yun sa akin po, nag-umpisa po ako, one thing to thank God for one item. Nung medyo sanay na po, ang idea dyan ay hindi marami. Ang idea is consistency. Kung makapagbigay tayo ng pasasalamat once for one item, one blessing a day, at masanay na tayo na araw-araw nagbibigay na tayo ng pasasalamat, then pwede na tayo graduate sa 2 item, 3 item. Sa mga Hudyo po, yung mga Orthodox Jew, ang practice po nila is 100 expressions of gratitude on a daily basis. Now, hindi inaamin ko after so many years, hindi pa rin malayo pa rin po ako. Ngunit malaki ng impact sa aking buhay at ang pamilya ko at mga kaibigan ko dahil unting-unti yung default po natin, bawat sitwasyon, ang unang napapansin po natin good things, positive things, and that is where we get ideas. That's when we spot opportunities, and so we begin to be creative, and we begin to all because we nurture that. So wag po kayo wag niyong biglain na kinakailangan bukas 10 items dahil maaring maka 10 items ka pero kaya ba natin i-sustain yun? The thing is consistency. Kung kaya natin gawin yun, kahit na 1 item a day for 100 days. By then, medyo naging habit na po natin, then dagdagan natin. Huwag natin gawin na talagang ironclad na dapat 2 items kung pwede. So there were days medyo wala tayong maisip, 1 item. There were days na 2, and there were days baka kinakailangan ulitin natin ang mga Thanksgiving item natin, parang i-recycle natin, okay lang po. Okay lang. It's not hard fast rule. The thing is, we get it going until we become, it becomes a part of us, no? So it's,
Ang ganda po noon, Brother Willie, no? Para siyang halaman pala, no? Na magtatanim ka ng seed. Pagkatapos nung naitanim mo na yung seed na yun, you will start to nurture it by, yung pagdidilig at pagpapaaraw hanggang sa makakita tayo ng pag-usbong ng unang, ng dahon, paunti-unti. So, inline po dun sa, sa nurture at pag-cultivate po natin ng life of thanksgiving. Talagang makikita po natin na totoo nga po na sa atin talagang parang yung dati pong yung isang church po na kung saan nag-preach po ako. I remember na meron dalawang klase ng instrumento na kung saan na parang symbol na maaring makaapekto sa buhay ng isang tao. Yung una ay thermometer at yung isa ay thermostat. Yung thermometer, ang kanyang function ay siya ay nagre-react sa kung anong temperature meron doon sa paligid niya. Kaya ang thermometer, kapag mainit ang panahon, siya ay tumataas yung kanyang pampanukat. Ngayon, pag malamig naman, bumababa. Whereas yung sa thermostat naman po, na nasa aircon, siya naman, o yung tao, ang nagsiset kung anong temperature ang gusto niya. Ano po bang ibig sabihin nun? Parang sa atin, kung tayo po ay magbibehave ng katulad ng thermostat na iseset natin ang ating mga puso at isipan na dapat ay magsisimula tayo sa baby steps nga po na sinabi niyo, Kuya Willie, na baby steps na papasalamat, unti-unti, habang kinukultivate natin yan, ay masasanay at masasanay tayo. Yung bang sinasabing creating a habit, forming a habit, and then after that, forming a lifestyle. So progressive po pala talaga siya, no? Mami Bessie po, no? Yes, at napakarami ng ating mga napag-uusapan. Kaya lang isang oras lang po ang ating programang ito, no? At yung book ni Daddy Willie, pakitaas nga po ulit para kanilang makita at saan po yan pwede nilang mabili. Meron po bang online yan para hanapin nila, no? So, ilalagay ko po dun sa ating Facebook page kung paano kayo bibili niyan para po kayo ay magkaroon ng kopya at ng higit nating matutunan. Okay, so, Daddy Willie, mag-iisip ka muna habang tayo ay magbe-break para sa atin namang Bart Cave. O, di ba? Yung masayang daddy natin na ito. So, mag-isip ka po, Daddy Willie, kung ano yung mga panghuling paalala sa atin pong mga moms at heart at mga daddies din na kasama natin sa panahon nito ng programang Moms at Heart. Pero bago yan, panoorin at pakinggan natin ang isang masayang presentation, mga paalala po ni Daddy Bart sa kanyang Bart Cave mula sa Daddy Peg Feature. Good day and welcome again sa ating Daddy's Peg. This is my Bart Cave. At ngayon pag-usapan natin ang Guide for Young Dads. No? Dahil nandito pa rin tayo sa ating Father's Month, no? ng June. So, there are two things na gusto kong maibigay sa inyo tungkol sa mga young dads. Number one is to love the wife of your youth. No? Love her as the partner ng buhay mo. Huwag mong gagawin ng isang bagay para sa ikasasaya niya. Mali yun eh. Kasi darating ang panahon, hindi na siya masaya doon. Dapat ginagawa mo ang isang bagay para sa asawa mo for the betterment of your marriage. Okay? Tandaan natin, ginagawa mo ang isang bagay para sa iyong mahal, para sa ikalalago, ikabubuti ng inyong kasal, ng inyong pagsasama. Hindi dahil yun ang gusto niya. Okay? Number 2 na gusto kong ating pag-usapan is, alam nyo, ang mga kababaihan, yung mga asawa natin, they can do many things that us men do as well. No? Pero they have this ability to do them better than us. Pero one thing na ginawa ng Diyos na hindi nila kayang gawin, and that is give affirmation to your sons and daughters. Tayong mga tatay, ginawa ng Diyos upang i-affirm
ang ating mga anak. Iba ang nagiging pakiramdam, ang stability, emotional stability, mental stability ng ating mga anak if the fathers would affirm their children. Ano yung affirmation? Yung sinasabi mo na you're proud of them. Yung bang sinasabi mo na mahal mo sila. Yung assuring them that what they did, whether it's wrong or not, is okay sa iyo. Na kasi it builds up their own mindset, yung kanilang tinatawag na maturity ng kanilang emotion, ng kanilang pag-iisip, reasoning, and all. Lahat ng yan ay ginawa ng Diyos mula lamang sa mga tatay. And hopefully, tayo ay maging mabuting ehemplo ng, sa ating mga anak at sa ating asawa kung ano ba ang mabuting asawa, mabuting tatay. At sa pagkakataong ito, ako'y nagpapasalamat and binabati ko ulit ang lahat ng mga tatay dito. Happy Father's Day. May we always emulate the character of God to be the good father to our children so that they would have a good understanding who our good Heavenly Father is. So maraming salamat and I'll see you again. God bless you. And again, thank you for joining me here at the Bart Cave. Bye-bye. Okay, maraming salamat sa'yo, Daddy Bart. Naku, nakakatuwa naman ang iyong Bart Cave. Parang ini-imagine ko, mukhang hindi naman Bart Cave ito at mukhang corporate cave ang aking nakikita. Nagbabalik po at eto na po tayo sa panghuling bahagi na ating programang Moms at Heart. Ako pa rin po ang inyong Mommy Beserios, dalama ang dalawang daddies dahil ngayon po ay buwan ng June, but today is our last tribute to the dads. Sa susunod po ay July na, back to our regular package ng ating pong programa. Mga momshies na naman po ang ating makakasama. And for this time, we are so much privileged, no? Salamat, Daddy Eds, no? Meron tayong kasama si Daddy Willie, ang isang author po ng 3 aklat, no? At ang atin pong pinag-uusapan sa kanya ngayon, expanded version ng ating Guru Moms, ay ang kanyang Thanksgiving. Yan, Thanksgiving book. So, Daddy Willie, ano po ang inyong masasabi na parang final na paalala, challenge sa ating mga kasamang sumusubaybay dito po sa ating Moms at Heart? Ano po ba yung mga paalala? Ang buhay ng pasasalamat ay hindi lang para sa Panginoon. Ngunit, yun din ay para sa kabutihan natin. Kung minsan we think, why do I have to give God thanks? Napaka-egotistic naman. Actually, we give thanks to God in order to grow in His goodness. Dahil may mga tinatawag na nakatagong mga bonus Sa Ebanghelyo ni Lucas, Luke chapter 17, may istorya, no? May 10 ketongin. Naghingi ng tulong kay Jesus. At sabi ni Jesus, sige, magpakita kayo sa high priest at para tignan kung gumaling ba kayo. At sabi, habang papunta po sila sa templo, they were, the King James Version said, they were cleansed. So in other words, they were healed of leprosy. So tuwang-tuwa, yun 9 na yun, umuwi na dahil sa panahon na yun, kapag ketongin ka, bawal, quarantine ka. So you live in a leper colony. So they want to return to their life, return to their family. Ngunit may isa sa 9 na yun, siyang bumalik pa bago umuwi, pinuntahan, hinarap niya si Panginoon Jesus upang mapasalamat. At sabi ni Jesus, asan yung mga kasama mo? Di ba 10 kayo? Ba't ikaw lang? And then, ang sabi po ni Jesus sa kanya, go, for your faith has made you whole. Hindi lang you were cleansed, made you whole. Now, kapag alam po natin ang sakit ng ketong, leprosy, ang malalaman po natin, kasi actually, leprosy is the sickness of nerve, no? So, hindi po natin naramdaman. So, halimbawa, hindi ko naramdaman ang init. So, kahit na maiinit,
hahawakan ko yun. At sunok na ang aking mga kamay pero hindi ko pa napapansin until mabulok. So that's why a leper, usually they lose an ear, they lose a nose, they lose their limbs, no? Dahil hindi nila walang sakit, walang naramdaman sakit, so they don't hold back. They were desensitized. Now, when a leper lost a nose, or lost a ears, or lost few fingers, and they were cleansed, gumaling po sila sa leprosy. Ngunit, yun na walang daliri, nananatiling wala. Wala na. Hindi na mababalik. Ngunit, itong kaisa-isang Samaritan leper that returned to thank God, Jesus said, "Go, you have been made whole." So may pangalawang himala. Hindi lang ang unang himala ng pinapagaling sa sakit at na-cleanse po sila, ngunit he was restored to his original condition. He was made whole. So this second miracle really is a creative miracle. Yung mga na walang daliri, na walang parte ng katawan, na-restore. Same thing po sa buhay ng pasasalamat. Kung minsan po akala natin, I give thanks for something that happened to me. God blessed me, tapos na. Actually, maraming layer po, maraming dimension ang mga pagpapala ng Panginoon. And hindi po natatapos yun eh. Kung minsan akala natin, tapos na. When we are thankful, there are so much eh. Just like the feeding of the 5,000, no? The feeding of the 5,000, pagkatapos nila kumain, akala niya tapos ang himala. Thank you, Panginoon, ha? Pero ang sabi ni Jesus, pulutin niyo yung mga tira-tira. At hindi masayang. Pick up the crumbs, the pieces. When they collected that, they ended up with 12 basketfuls. Now, people thought that, I finished, that's it, tapos ng himala, tapos ng blessing ng Lord. Actually, now, if Jesus could feed 5,000 with 5 loaves, how many people could be fed with 12 basketful? There were miracles beneath miracles. Ngunit, kapag hindi tayo thankful, wala na yun, tira-tira. Uwi na tayo. Nasasayang po yung mga ano. So, ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy-tuloy na mag-manifest kapag we give God a chance and we are thankful, then we begin to see, teka, meron pa palang, may mga silbi pa, maaring katiting lang, mga pira-piraso. Kapag another miracle. Maraming salamat. Naku, ang dami paalala ni Daddy Willie, ano? So, ang mga napulot po natin dyan ay huwag nating kaligtaan yung mga bagay na kahit maliliit ay mga pwedeng ipagpasalamat. Dahil sa maliliit na bagay, sa mga pananaw na ito, ay nagkakaroon tayo ng pagbabago na ating kaisipan at nahuhubog ang ating puso para sa laman na hindi reklamo kung hindi magagandang bagay ng salamat sa iyo, Panginoon. Daddy Eds, meron ka bang sasabihin or magpe-pray ka na dahil salamat sa iyo, Panginoon? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na sa mga natutunan po namin na talagang sa pasimula ay matutunan na namin na magkaroon ng habit na magpasalamat sa iyo. Anumang bagay na nakikita namin, nangyayari, nararamdaman at anumang bagay na dumarating sa buhay namin ay maraming bagay kaming dapat ipasalamat. Kagaya nga ng naalala ko, Panginoon, na for us always to count our blessings. At yung pagbibilang ng mga blessings na yun ay mag-uudyok sa amin, Panginoon, na patuloy na makapagbigay ng pasasalamat sa iyo. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa aming lahat upang kami ay matuto na sa mga pagkakataon na ito kahit maiksi ang oras, isang oras lamang namin na pag-aralan ito, Panginoon, ay may mapupulot at may mapupulot po kami dahil ang natutunan namin ay itinatanim mo po sa aming mga puso. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. So, thank you, Daddy Willie, at thank you din sa'yo, Daddy Eds,
Sana po sa ating mga pusong ina ay medyo napukaw po ang ating mga kaisipan at magkakaroon na po tayo ngayon ng mga panibagong itatanim sa atin pong pusong ina at yan po ay ang pagtatanim ng pagiging mapagpasalamat. Maganda po ito dahil ito ay magbibigay di lamang ng panibagong pananaw kung hindi lalawak po ang ating pag-asa at peaceful po ang ating buhay at syempre ang ating tahanan. Ito po inyong Mommy Beserios, nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa amin dito nga po sa programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa atin pong mga pusong ina, aired over 702 DCAS FEBC Radio TV at kami nga po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po inyong Mommy Beserios, nag-iiwan sa inyo ng isang maganda, pinagpala at sana po mapagpasalamat na hapon sa inyong lahat. Napakaganda ng nanay ko.